Bata nahulog sa sinkhole sa bansang Romania. Kabababa lang ng bata mula sa kanilang kotse nang bigla itong lamunin ng sinkhole. Muntik din mahulog ang kanyang ina. Nailigtas pa kaya ang bata? Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 18, kasama ang buong puwersa ng News 5, narito na mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Halos isa sa bawat 4 na pamilyang Pilipino nakakaranas ng labis na gutom ayon sa pinakahuling survey ng SWS. Matapos ang sunod-sunod na taas presyo, petrolyo may rollback na sa susunod na linggo. Panibagong diskarte laban sa matinding traffic, lalo na ngayong magpapasko, ipinananawagan ng isang grupo. Panibagong low pressure area, binabantayan ng Pag-asa sa labas ng PAR. Lagay ng panahon ngayong weekend, magiging maulan ba? Leader ng grupong Hamas, napatay na raw ng Israeli forces. Giyera sa Gaza, posible na raw matapos kung susuko na rin ang ibang Hamas fighters. At fans at mga kabanda ni former One Direction member Liam Payne nagluluksa sa pagpanaw ng singer. Lalo pang dumami ang bilang ng mga Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Pinakaapektado ang mga taga Mindanao kung saan dumoble ang mga pamilyang nagugutom kumpara noong Hunyo. At ang bilang ng mga nagugutom pinakamataas na raw po mula noong pandemya. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa pinakahuling report ng Social Weather Survey o SWS, lumabas na aabot sa halos 23% ng mga pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas yan kumpara sa huling survey noong Hunyo. At pinakamataas din na bilang ng mga nagugutom mula nang pumalo sa 30.7% ang hunger rate sa bansa noong September 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Kung titignan ang sitwasyon sa kada rehiyon, dumoble ang mga nagugutom sa Mindanao. Dahil higit 30% na ng mga taga doon ang nagsabing nakaranas sila ng gutom kumpara sa 15.7% lang noong Hunyo. Dumami rin ang nagugutom sa Visayas at Metro Manila sa nakalipas na 3 buwan, habang bahagya namang nabawasan sa ibang bahagi ng Luzon. Paliwanag ng SWS, pumalo sa halos 23% ang overall hunger rate sa bansa nitong Setyembre dahil sa pinagsamang 16.8% ng mga tinanong na nagsabing nakaranas sila ng moderate hunger o ilang beses na hindi nakakain. Habang 6.1% naman ang nagsabi na tinamaan sila ng extreme hunger o halos wala talagang makain araw-araw. Wala pang tugon ang palasyo sa bagong survey, pero may binuo ng Interagency Task Force on Zero Hunger ang gobyerno para labanan ang problema sa gutom. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman, nauna nang sinabi na malulutas lang ang problema sa malnutrisyon sa bansa kung magtutulungan ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Panakip-butas lang daw ang mga umano'y paandar na insentibo ng LTFRB para umanib ang mga tsuper sa PUV modernization. Ayon sa grupong Manibela, kinontra rin nila ang sinabi ng ahensya na higit 80% na ang bahagi ng kooperatiba. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sumali nitong Enero sa Public Transport Modernization Program ang jeepney driver na si Freddy. 15 taon na siyang namamasada sa Quezon City. Pero para sa kanya, magandang desisyon ang pagsali sa modernisasyon. Kaya't payo niya sa mga kapwa-tsuper, sumali na rin. Para po hindi mabala yung biyahe po nila. Para tuloy-tuloy po yung trabaho. Wala naman po nga bala sir kasi hindi naman po kami hinaharang. Nitong araw lang ay binuksan na ulit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon para makasali sa modernization program. Tatagal ito hanggang sa November 29. Pero hindi tulad ng dati, bawal nang bumuo ng panibagong kooperatiba. Ito na rin daw ang huling pagkakataon sa mga tinatawag na colorum na jeep na makianib na sa programa. Right now, you're only limited to joining existing cooperatives. So tayo,
all over the Philippines na wala pang mga existing cooperatives na nag-apply. In those instances, we will allow new cooperatives to come in. Ginawa raw ito ng ahensya alinsunod sa hiling ng Senado. Matatandaang hanggang katapusan ng 2023 ang original na deadline ng consolidation at ilang beses pang napalawig ng gobyerno hanggang noong April 30. Ayon sa LTFRB, nasa 83% na ng kabuuang mga jeepney at public utility vehicles ng buong Pilipinas ang nakapagpa-consolidate na. Pero dahil sa reopening ng programang ito, posibleng madagdagan pa yan ng nasa 7 hanggang 10%. Makikinabang na rin ang mga sasaling tsuper sa iba't ibang insentibo ng gobyerno, gaya ng fuel subsidy na aabot sa 10,000 piso at libreng sakay program na aabot sa 20,000 depende sa klase ng jeep. Pero panakip butas lang daw ang mga paandar na yan. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi rin daw totoong higit 80% na ang sumaling tsuper sa consolidation program. Masasabi natin na realistic, siguro mga nasa 55 to 60% po kasama na yung mga natakot. Pinapakita ng LTFRB, eto, dahil mga mangmang kayo, may ayuda, pumasok na kayo. So ganun nila binobola ang mga drivers at operators. Patuloy rin daw hihikayatin ng Manibela ang mga tsuper at operator na huwag kumagat sa mga insentibo ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ito mga kapatid, matanong ko lang, nabuboryo na ba kayo sa mabagal na usad ng trapiko? Kasi posible pang lumalayan. Bukod kasi sa papalapit na holiday season, dumami palalo ang mga sasakyan sa kalsada. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Hindi pa nagsisimula ang holiday season pero usad pagong ang traffic sa EDSA Buendia sa Makati. Karaniwan ang ganitong eksena sa Metro Manila lalo't rush hour. Kaya laking pasasalamat ng pasaherong si Belen na may EDSA bus carousel. Walang traffic, yung mobility ko ay walang hadlang, walang waiting time, ang mga bus ang naghihintay. Mabilis na mabilis, in 15 minutes from Quezon City to Makati. Habang bahagyang mas maginhawa ang biyahe sa busway, nagmistulan namang parking lot ang EDSA sa dami ng mga sasakyan at posible pa yang lumala. Sa datos kasi ng mga automotive manufacturer sa bansa, higit 39,000 vehicles ang nadagdag sa mga kalsada sa Pilipinas nitong Setyembre. Higit 1 sa kada 4 na vehicles na nabenta ay mga kotse, habang karamihan ay mga commercial vehicles gaya ng mga truck. Kaya ang isang grupong Alt Mobility Philippines na lulumaan na sa diskarte ng gobyerno gaya ng number coding at pag-adjust ng mall hours tuwing holiday. Hindi raw ito tatalab kung hindi nahihikayat ang mga taong gumamit ng alternatibo sa pagbiyahe. Talo lahat ng tao regardless of mode of transportation. Kasi kahit nakakotse ka, you're stuck on the road. Kung wala ka namang sasakyan, sobrang hirap nung pinagdadaanan mo sa araw-araw. Kailangan na raw ng komprehensibong plano para maibsan ang heavy-gut na traffic. Pero para maging epektibo, dapat daw pantay-pantay ang pagpapahalaga sa lahat ng uri ng transportasyon. Bisa sasabihin ng gobyerno, kung maglalagay tayo ng bike lane, hindi pwedeng magkaroon ng motorcycle lane. Kapag naglagay tayo ng bike lane, mawawala ng espasyo yung nasa public transportation. Giit ng Alt Mobility, mahalagang available ang lahat ng uri ng transportasyon at may pagpipilian ang mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Matapos ang sunod-sunod na taas presyo, mukhang rollback naman ang ipapatupad sa susunod na linggo. Sa tala ng Department of Energy, higit piso kada litro ang posibleng matapya sa diesel, hanggang 75 centavos naman per liter sa gasolina at 90 centavos to 1 peso sa kada litro ng kerosene ang baka daw mabawas. Ayon sa DOE, dahil yan sa paghupa ng tensyon sa Middle East at sa tinatayang pagbagal ng demand sa krudo sa susunod na taon dahil sa mas mataas na vehicle efficiency at paghina ng ekonomiya ng China.
Eto naman mga kapatid, weather update naman po tayo. Magiging maulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o yung tinatawag na ITCZ at easterlies. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, sa Soxargen, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Pulo-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa Visayas at Palawan dahil pa rin sa ITCZ. Easterlies naman ang magdadala ng pag-ulan sa Cagayan Valley, sa Aurora, Quezon at Bicol. May binabantayan namang low pressure area 2,040 kilometers silangan ng Eastern Visayas sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong direktang epekto sa panahon ng bansa at hindi pa naman magiging bagyo sa ngayon. Hindi pabor si Senate President Chis Escudero na si Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang manguna sa pagdinig ng Senado sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Escudero, kinausap na niya si de la Rosa tungkol sa kinakasang Senate inquiry. Lalo't plano rin ni Senator Bongo na maghain ng resolusyon para rito. Parehong nadidiin sa drug war sina Bato at Go kasama ng dating Pangulo. Kaya tingin ni Senator Chis mas mainam na ibang komite o Senate Committee of the Whole na mismo ang magsagawa ng hearing. Yan ay para maenganyong magsalita ang ibang biktima ng gera kontra droga. Mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komite yun para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Kilalang kaalyado ng dating Pangulo si Senator Bato na tumayong dating PNP chief ni Duterte. Kaya sa programang StoryCon ng One News kahapon, tinanong ang senador kung hanggang saan ang katapatan niya sa dating Pangulo. My loyalty sa tao na yan will go forever and ever. I will sink and swim with President Duterte. Tanong niyo ako ng loyalty. Bakit? Gusto niyo maging plastic ako? Gusto niyo maging plastic ako? Na magpako niyo, kunwari ako sa inyo na hindi ako loyal. Loyal ako sa tao na yan. Samantala, ginastusan daw ng 16 million pesos ng Office of the Vice President ang pag-upa sa safe houses sa loob lang ng 11 araw. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government kahapon, lumalabas po na binayaran ng OVP ang safe houses ng 250,000 pesos hanggang 1 milyong piso para rentahan ang safe houses na ito sa loob ng 11 araw. Noong 2023 naman, gumastos daw ang OVP ng 37 million pesos para rin sa safe houses. Sabi ng Commission on Audit, wala silang impormasyon kung gaano kalaki o ano ang itsura ng mga safe house. Pero aminado silang medyo mataas ang mga ginastos ng OVP para sa mga ito. Walang kinatawan ng OVP ang dumalo sa pagdinig para ipaliwanag ang paggasta sa safe houses. Ngayon, pinasabpina ng House Committee ang 6 na opisyal ng OVP dahil sa hindi pagdalo sa hearing. Susunod, most wanted sa Maynila na umamin daw sa pagpatay, nag-iba ang tono na humarap sa media. Mga nakipista sa India sumabit sa kable at nahulog. At fans at mga kapwa-artista nagluluksa sa pagpanaw ni One Direction singer Liam Payne. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Arestado sa Bulacan ang most wanted ng Maynila sa kasong murder. Umamin ang suspect sa pagpatay noong una pero nag-iba ang tono niya nang kausapin na ng media. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Inakbayan at agad na inaresto ng mga pulis ang lalaking yan sa Pandibulacan nitong Miyerkules. Siya si alias Darwin na #1 most wanted na Manila Police District sa kasong murder. Naakusahan siya ng pagpatay sa kumpare niya sa Parola Compound, Setyembre noong nakaraang taon. Base sa kwento ng anak ng biktima sa mga pulis, nag-ugat ang krimen sa dati ng alitan.
Yung tatay niya ay dating security guard, kaya pinapakiusapan itong accused natin na magpabili ng bala. Kaya lang nga, hindi nga ito sinunod itong biktima natin. Kaya nagtanim ito ng galit at tawi nga dito sa pamamaril. Sa videong ito nakuha ng pulis, umamin sa krimen ang lalaki. Away lang po yun. Ano? Away lang po. Anong pinakugatan ng away ninyo? Malit na bagay lang po dito namin na pagsunduan. Tapos pinarin mo na siya? Opo. Pero nang makausap ng media, itinanggi na ni alias Darwin ang akusasyon. Hindi po totoo yun. Wala naman po akong ginagawang masama sa kanila. Kahit na itinanggi ang pamamaslang, humingi pa rin ng tawad si alias Darwin sa pamilya ng biktima. Humingi lang po ako ng pasensya sa kanila. Bakit po kayo humingi ng pasensya? Wala naman po malaki po. Wala po kayong kasalanan, sabi niyo. Ayun nga po yung sabi nila sa akin. Ako raw po wala naman po talaga akong Nasa kustodiya na ng Moriones Police Station si alias Darwin na maaharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nabisto ang isang pagawaan umano ng pekeng sigarilyo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Bukod sa peke, may halo rin daw formalin na nakakalason ang mga produkto. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Dala ang mission order. I-raid ng mga otoridad ang umano'y pagawaan ng mga pekeng sigarilyo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Tumambad ang mga makina na ginagamit sa paggawa ng sigarilyo, pati na rin ang mga tobako na nakaimbak lamang sa sahig. Inaresto ang mga Chinese national na naabutan sa lugar. Hindi naman naabutan ang umano'y big boss ng pagawaan. Yung sa Taiwan? Kasi pare-pare pa siya. Aabot sa higit 300,000 pakete ng mga peke at hindi rehistradong sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad. Duda rin ng NBI na tobako ang ginagamit sa ilang sigarilyo. Supposedly tobacco, pero parang parang pinagkataman lang ng kahoy na ay talagang napakadelikado nito. Kung yung tobacco delikado sa katawan, di lalo na ito. At pine-preserve nila using formalin. So nahihigo pa rin yun. Malaki rin daw ang nalulugi sa pamahalaan dahil sa illegal na paggawaan ng mga sigarilyo. Ang industriya ng sigarilyo, bilyon-bilyong piso ang nawawalang koleksyon sa buwis. Mga nasa mahigit 600 million ang tax liabilities na initial assessment na ginawa natin dito. Nabisto ring walang business permit at hindi rehistrado sa BIR ang nireid na pagawaan. Sasampahan ng patong-patong na kaso ang mga nahuling Chinese. Inaalam na kung may kaukulang dokumento sila para manatili sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Sa ibang balita, patuloy na pinag-aanap ang isang pamilyang nalibing ng buhay sa landslide sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Natabunan ng lupa mag-asawa at ang kanilang 3 gulang na anak dahil sa malakas sa pag-ulan sa lugar. Narecover naman sa debris ang isa pa nilang anak na 14 anyos. Nag-abiso na raw ang pamunuan ng barangay Kausayan na lumikas pagkat posibleng gumuho ang lupa. Pero bumalik pa rin daw ang pamilya sa kanilang bahay para kumuha ng ilang gamit. Bahagyang naantala kahapon ang paghahanap sa pamilya dahil patuloy pa rin ang malakas na ulan. Hindi pa rin pinapayagan ang mga residenteng bumalik sa kanilang mga bahay. Sa balita abroad, nalagasan na naman ang Hamas matapos mapatay ng Israel ang leader nila sa Gaza. Dahil dito, bukas na raw ang Israel na tuldukan ang bakbakan pero may ilang kondisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Napuno ng hiyawan ng mga residenteng apartment buildings na yan sa Israel matapos pumutok ang balita na napatay ng Israeli Defense Forces ang leader ng grupong Hamas na si Yahya Sinwar. Pati sa mga kalsada, malafiesta ang mood. Ang ilang sundalo nga, may bitbit pang mga candy na inaalok sa mga dumadaang motorista. Bago nasawi, nakunan pa ng video ng drone si Sinwar na tila nangihina habang nakaupo sa sofa matapos pasabugan ng tinutuluyan niyang gusali. Sinubukan pa niyang batuhin ang lumilipad na drone. Ayon sa mga eksperto, malaking dagok sa Hamas ang pagkamatay ni Sinwar.
dahil siya ang tumatayong leader ngayon ng grupo matapos mapatay din ng Israel ang dati nilang leader na si Ismail Haniyeh sa Iran noong Hulyo. Nagugat ang gera sa Gaza nang atakihin ng Hamas ang Israel noong Oktubre ng nakaraang taon. Mula noon, libo-libong sibilyan na ang nasawi sa bakbakan. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, bukas silang tuldukan na ang gera. Pero dapat isuko na ng Hamas ang kanilang mga armas at pakawalan na ang mga hawak nilang hostage. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa rehiyon, marami rin tayong kababayang naiipit sa gulo. Bukod kasi sa Gaza, kumalat na ang gera hanggang sa Lebanon, kung nasaan ang Hezbollah, nakaalyado rin ng Hamas at galit din sa Israel. Kahapon, 47 OFW pa mula sa Beirut ang dumating sa bansa. Isa sila sa pinakamalaking batch ng repatriated OFW na inilikas dahil sa bakbakan. Dahil sa trauma, wala na silang balak bumalik. Sa pinakahuling tala naman ng mga otoridad doon, mahigit 2,300 na ang namatay sa bombahan. Mahigit 11,000 naman ang sugatan. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may darating pang 192 na OFW simula ngayong araw hanggang October 29. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nahulog sa sinkhole ang isang batang lalaki sa bansang Romania. Kabababa pa lang ng bata mula sa kotse nila sa harap ng daycare nang biglang sumulpot ang malaking sinkhole. Nahulog ang kotse at ang bata. Muntik ring malubog ang katabing garbage truck. Sa tulong ng ilang nakakita, nasagip naman ng kanyang ina ang bata. Lumalabas na posibleng bumigay ang kalsada dahil sa bigat ng mga nakaparadang sasakyan. Sa India naman, nadisgrasya ang ilang lalaking tumutulong sa paglipat ng isang statwa. Nakasampa ang mga lalaki sa statwa, hinahawi ang mga kable para hindi ito sumabit. Pero napaliyad ang dalawa sa kanila at nahulog. Agad na tinulungan ng mga nakakitang residente ang mga lalaki. Completely devastated daw ang One Direction member sa pagkamatay ng kanilang kabandang si Liam Payne. Sa isang joint statement, sinabi nila Louis, Zayn, Niall at Harry na devastated sila sa pagkamatay ni Liam. Sa ngayon, magluluksa raw muna sila at ipoproseso ang pagkawala ng kanilang brother. Mamimiss daw nila ng sobra si Liam at mahal daw nila ang kabanda. Sa post sa Instagram, sinabi ni Zayn na hindi niya na napasalamatan si Liam sa binigay na suporta sa kanya sa gitna ng pinakamahirap na yugto sa kanyang buhay. Nawalan daw si Zayn ng kapatid at gagawin niya raw ang lahat para mayakap, makapagpaalam at masabing mahal niya ulit si Liam. Si Harry Styles naman nagbigay pugay rin kay Liam. Pinakamasaya raw si Liam kapag nagpapasaya ng ibang tao. Kaya isang karangalan daw kay Harry na makasama siya roon. Ang mga taong magkasama raw sila sa isa't isa at ang pinakamahalagang panahon para kay Harry. Mamimiss niya rin daw palagi ang kaibigang si Liam. Susunod, UST Growling Tiger Mo Tungkaka suspended matapos ma-eject sa laban nila kontra sa De La Salle Green Archers. Nick Jonas biglang nagtatakbo paalis ng stage sa concert sa Prague. Bakit kaya? At isang lalaki, sorpresang sinayaw ang favorite Twice song ng kanyang asawa sa kanilang wedding. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Kapatid, sinuspende ng UAAP si UST Growling Tiger Center Mo Tungkaka matapos ma-eject sa laro nila kontra sa De La Salle Green Archers. Nasa gitna po ng mainit na run sa fourth quarter ng Tigers noong Miyerkules nang tawagan si Tungkaka ng ikalawang technical foul dahil sa taunting.
Bagamat nakahabol ang Tigers sa Archers, kinapos sila pagdating na ng overtime. Inamin itong Kaka na kailangan niyang kontrolin ang sarili niya sa laro. Dahil dito, hindi na siya pwedeng makatanggap ng kahit na anong award ngayong season. Iaapela raw ng UST ang desisyong ito at susubukang mapalaro si Kaka sa susunod na laro kontra sa Ateneo Blue Eagles. Napatakbo pababa ng stage ang Jonas Brothers member na si Nick nang tutukan siya ng laser pointer sa concert sa Prague. Makikitang nakaupo sa stage si Nick nang may lumitaw na pulang ilaw sa ulo niya nitong Martes. Kumari pa siya ng takbo pababa at sumenyas ng time-out sa security. Dahil dito, natigil ang concert ng ilang minuto. Kalaunay natukoy na galing sa pinagbabawal na laser pointer ang ilaw at bumalik si Nick sa stage kasama ang mga kabanda na kapatid. Nasa Prague ngayon ang Jonas Brothers para sa kanilang 5 albums, One Night World Tour. Sabi nga po sa kanta ng K-pop girl group na Twice, alam mo ba yun? What is love? So mukhang nasagot na yan ng lalaking ito. Ha? Aba, pag tinanong mo ako ng what is love, babalik ko lang sa iyo yun. What is love, Ruth Cabal? Kasi mga kapatid, sorpresa niya po kasing sinayaw sa kasal nila ang favorite Twice song ng kanyang bride. Naghiyawan ang guests nang biglang makisali ang groom sa performance ng What is Love ng Twice. Mind blown naman ang bride habang sumasayaw sa gitna ang kanyang asawa. Ayon naman sa uploader na isang dance vlogger po, effort talagang inaral ng groom ang choreo para sa kasal nila. Kanya-kanyang pakinig na tuloy ang netizens kung anong kanta ang gusto nilang sayawin ng kanilang special someone. Unahin na muna kita. Feeling ko matcha-challenge ka doon. Gawin mo daw yung... Paano kung ikaw, may gusto ka bang mo makita pag ano si... Siyempre dapat surprise na lang. Surprise. Yun. Ako naisip ko na, kung gagawin ko kay Pauline, labubu. Kasi mahilig sa labubu. Parang bagay sa'yo yun. Thanks ha. At mga kapatid, simula po Lunes sa 5:30 na ang Good Morning Kapatid. Magkita-kita tayo sa Lunes. At 68 days na lamang, Pasko na. Yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong naging kasangga sa Frontline sa umaga.